Magandang buhay sa inyong mga mag-aaral. Narito ang maiksing video na may kaalaman tungkol sa daigdig o heograpiya. Ang Asya ang may pinakamalaki at pinakamahalagang kontinente sa mundo ay isang kahanga-hangang likhang sining ng mga kultura, tanawin at maging tradisyon. Ang kanyang kalawakan ay naglalaman ng napakaraming mga heograpikal na katangian. At ang mga kakaibang klima naman at topografiya ay sadyang kamangha-mangha. Bago tayo dumako sa talakayan, atin munang alamin kung ano nga ba ang heograpiya. Ang heograpiya ay ang mga tumutukoy sa pisikal na katangian ng daigdig. Ngayon, ating kilalanin ang pinakamalaking kontinente sa daigdig ay ang Asya. 1/3 ng kabuuang lupa ng daigdig ay ang Asya. Mundo, ang Asya ang may pinakamalaki sa sukat man ng lokasyon o sa bilang ng mga taong naninirahan dito. Ang sukat ng rehiyon ng Asya ay umaabot sa 43,810,582 kilometro kwadrado o 17,159 milya kwadrado at may kabuuang bilang ng populasyon na 4.44 bilyon noong 2016. Asya ay nahati sa 5 rehiyon. Una ay ang Hilagang Asya. Ito ay binubuo ng mga bansang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Ito ang mga bansang kabilang sa tinatawag na Central Continental. Mahabang taglamig, maikling tag-init ang nararanasang klima rito. Ang malaking bahagi ng rehiyon, ito ay kilala sa tawag na Russian Asia or Asian Russia. Pangalawa ay ang Timog Asya o ang Katimugang Asya. Ito ay binubuo ng mga bansa sa timog ng Himalaya, kabilang dito ay ang Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan at Sri Lanka. Kasama na rin ang Burma at Tibet. Sa rehiyon na ito, lugar ng mistisimo ang tawag sa mga Katimugang Asya dahil sa kanilang mga iba't ibang relihiyon gaya ng Hinduism, Buddhism, Jainism at Sikhism. Pangatlong parte ng Asya ay ang Kanlurang Asya. Ito ay binubuo ng mga bansang Saudi, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan, Iraq, Kuwait, United Arab Emirates, Yemen, Oman, Qatar at Bahrain. Judaism, Christianism at Islam ang relihiyon ng mga naninirahan dito. Disyerto ang lugar na ito, kaya mainit at kaunti lamang ang ulan. Ang pang-apat ay ang Silangang Asya. Ito ay kinabibilangan ng People's Republic of China, North Korea, South Korea, Mongolia, Japan at Taiwan. At ang panghuli o ang panglima ay ang Timog Silangang Asya. Binubuo ito ng Pilipinas, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapore, Myanmar, Cambodia, Laos, Brunei, East Timor. Mainit sa mga lugar na ito at sagana sa mga natural na kagandahan ng mga paligid. Mas mura ang mga bilihin dito kumpara sa ibang parte ng Asya. Kaya naman, dinudumog ito ng mga turista. Mayaman sa kultura at mababait din ang mga tao sa Timog Silangang Asya. Ang Asya ay may angking topografiya. Ang topografiya ay tumutukoy sa mga likas o taala-anyong lupa at anyong tubig na nagtaglay ng isang bansa. Bibigyan ko kayo ng ilang kaalaman tungkol dito. Pulo o kapuluan ang tawag sa isang anyong lupa na napapaligiran ng tubig. At ang kontinente naman ang pinakamalaking bahagi o masa ng lupa sa daigdig. Alam mo ba ang Mount Everest sa pagitan ng Nepal at Tibet ang pinakamataas na bundok sa buong mundo? May taas lamang ito na 8,850 metro. May mga tao na sumubok umakyat sa nasabing bundok at ang ilan dito ay mga Pilipino. Sa Asya rin matatagpuan isa sa 4 na pinakamalaking disyerto
disyerto sa mundo at ito ay ang Gobi Desert sa malaki at malamig na disyerto at damuhan sa hilagang China at katimugang Mongolia. At ang pinakamalaking karagatan sa mundo ay nasa Asia pa rin at ito ay ang karagatang Pasipiko. Sadyang kamangha-mangha ang Asia dahil dito rin pala matatagpuan ang ituturing na pinakamataas na talampas sa mundo at ang tinaguriang roof of the world. Ito lang naman ang walang iba kundi ang Tibetan Plateau, ang Fuji ng Japan, Pinatubo ng Pilipinas at Krakatau ng Indonesia ay ang halimbawa ng mga bulkan. Dumako naman tayo sa klima ng Asya, pero ano nga ba ang klima? Ito ay karaniwang sa panahon o average weather. Nararanasan sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Ang pagkakaiba ng klima sa Asya ay dahil sa kanyang iba't ibang lokasyon at topografiya. Ang bawat rehiyon ng Asya ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng klima. Ang klima ang kabuang kalagayan ng panahon na tumatagal sa isang bansa. Tumutukoy ito sa kalagayang atmosfera ng isang bansa sa mahabang panahon. Alamin natin ang mga iba't ibang klima sa iba't ibang rehiyon sa Hilagang Asya. Mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal ng 6 na buwan at maigsi ang tag-init, ngunit may mga ilang lugar na nagtataglay ng matabang lupa. Gayunpaman, malaking bahagi ng rehiyong ito ay hindi kayang tirhan ng tao dahil sa sobrang lamig. Sa kanlurang Asya, hindi palagian ng pagbabago ng klima dito. Maaring magkaroon ng labis o di kaya'y katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umulan man, ito'y kadalasang bumabagsak lamang sa mga puok na malapit sa dagat. Samantalang sa Timog Asya, iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre. Taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero. At kung Marso hanggang Mayo. Tag-init at tagtuyot, nananatiling malamig dahil sa niebe o yelo ang Himalayas at ibang bahagi ng rehiyon. Sa Silangang Asya, monsoon climate uring klima ng rehiyon. Dahil sa lawak ng rehiyong ito, ang mga bansa rito ay nakakaranas ng iba't ibang panahon. Mainit na panahon para sa bansang nasa mababang latitude, malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. At ang pinakahuli ay ang Timog Silangang Asya, kung saan halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropikal, gaya ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Nakararanas ang mga ito ng tag-init, taglamig, tag-ulan at tag-araw. Ang Pilipinas, kasama ang mga ilang bansa sa rehiyong Asia-Pasipiko, ay nakalatag sa isang malawak na zona kung tawagin ay Ring of Fire. Ang mga lugar na ito ay nagtataglay ng maraming hanay ng mga bulkan, kasama na ang Bulkang Mayon, Pinatubo, Taal at Krakatoa. Ang pagsabog ng mga bulkan ay kadalasang nagdudulot ng paglindol o paggalaw ng lupa na nagbubunsod naman ng mga pagbabago ng pisikal na forma ng anyong lupa at anyong tubig. Tinatayang 81% na pinakamalakas na lindol sa mundo ay naganap na dito. Nakaharap tayo sa isang kritikal na yugto ng kasaysayan kung saan ang mga aksyon na gagawin natin ngayon ay ang mga kinabukasan ng ating mundo. Ang pagbabago ng klima ay isa sa pinakamabigat na hamon sa ating panahon na nagbabanta sa mga ecosystem, ekonomiya at kalusugan ng publiko sa buong mundo. Sama-sama tayong lumikha ng isang napapanatiling hinaharap. Gumawa tayo ng mapagpasyang aksyon ngayon para sa kabutihan ng ating planeta, sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon, at sa integridad ng ating inang bayan. Bansang Pilipinas ang bansa sa Timog Silangan Asya nangunguna sa buong daigdig sa produksyon ng langis, nyog at kopra. Ang likas na yaman may mga bagay na natural na sa ating kapaligiran. Ito ay daan upang magkaroon ng matatag na ekonomiya. Meron tayong responsibilidad sa ating paligid.
Ang pahalagahan at protektahan ng mga kahangahangang likas na yamang ito na nagbibigay sa atin ng napakaraming bagay. Ang ating mga aksyon ngayon ay humuhubog sa mga tanawin ng susunod na henerasyon. Upang mapangalagaan ang kapaligiran at protektahan ang geografiya ng Asya, dapat nating isulong ang mga napapanatiling kasanayan tulad ng pagbabawas ng polusyon, pag-iingat ng mga likas na yaman, at pagprotekta sa biodiversity. Tinitiyak na ang ating mga aksyon ngayon ay maging kapaki-pakinabang sa susunod na salinlahi. Upang maging isang responsableng mamamayan at protektahan ang ating daigdig, makiisa sa mga proyekto nag-iingat sa ating mundo, tulad ng paghiwalay ng basura, pagtitipid ng kuryente at tubig, at pagsusuporta sa mga hakbangin na pang-ekolohikal, habang nililing lang ang isang positibong pananaw sa ating pamamagitan ng pagpapahalaga sa kalikasan. Pananatiling may pakialam sa pag-uunlad ng mga proyekto tulad nito. Bilang isang Asyano, pagyamanin at pangalagaan upang lalong makatulong sa ating pangangailangan. Kasabay ng mabilis na pagbabago sa ating kapaligiran, yaman sa kapaligiran. Ito ang nagpapatunay na ang tao at ang kapaligiran ay magkakaugnay. Yakapin ang paglalakbay ng pagtuklas at hayaan ang heograpiya na magbigay ng inspirasyon sa iyo na libutin ang buong Asya.